Ako po si Mando, 42 anyos, at matagal nang nagtatrabaho sa junk shop dito sa Cavite. Araw-araw, iba't ibang gamit ang dinadala ng mga tao. Lumang bakal, sirang appliances, kung ano-ano. Ngunit may isang gamit na dumating na hindi ko makakalimutan. Isang tanghaling tapat, may dumating na lalaki, pawis na pawis, at pilit na kinakaladkad ang isang lumang refrigerator. Sabi niya, hindi na raw gumagana at gusto lang niyang maibenta. Wala na akong iniisip kundi ang bigat ng bakal at ang pwedeng makuha naming motor sa loob. Binayaran ko siya ng kaunting halaga, tapos umalis na siya agad. Nang buksan ko ang ref para tanggalin ang mga parte noon, biglang sumalubong sa akin ang amoy na parang bulok na karne. Akala ko may naiwan lang na pagkain. Pero nang maliwanagan ko gamit ang flashlight, tumambad sa akin ng mas malala pa. Nakapulupot sa loob ang mga bungkos ng buhok, mga punit na damit, at tila mga tuyong laman na parang hindi na dapat naroroon. Para bang ginawang imbaka ng ref. Imbaka ng tao. Pinatawag ko agad ang mga kasamahan ko. Pero nang dumating sila, wala na ang laman. Parang wala akong nakita. Akala ko nababaliw na ako. Kaya't itinapon ko na lang sa labas ng junk shop ang ref. Pero doon nagsimula ang tunay na bangungot. Tuwing hating gabi, naririnig ko ang pag-click ng pinto ng refrigerator kahit wala na ito sa bodega. Para bang may bumubukas at nagsasara. At minsan, may malamig na hangin na biglang dumadaloy sa paligid na may kasamang bulong. Simula noon, hindi na ako mapakali. Kahit tulog ako, nararamdaman kong may malamig na kamay na humahawak sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ang nakita kong yun o kung may nilalang talagang nakakulong sa lumang refrigerator na yun. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako tatanggap ng ref sa junk shop. Ako po si Nida. May maliit na junk shop sa Bulacan. Madalas, ang dinadala sa akin ay mga bakal, bote at kahoy. Pero isang araw, may nagdala ng mga sako ng lumang unan at foam. Ang bigat-bigat ng mga yon at parang hindi normal ang timbang. Nang simulan kong buksan ang isa, tumagas ang kulay kayumangging likido. Pagtingin ko, hindi pala dumi, kundi nato yung dugo. Ang laman ng unan, mga pinilas na tela, at sa gitna, buto ng kamay ng tao. Halos mamilipit ako sa takot at pagsusuka. Itinapon ko agad ang mga unan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa tuwing gabi, habang natutulog ako, may nararamdaman akong humihiga sa tabi ko. Mabigat, malamig, at minsan may basang dugo na pumapatak sa gilid ng kama. Kapag tinitignan ko, wala naman. Nang ibenta ko ang ibang unan sa mga kapitbahay, nagsimula rin silang magreklamo. Sabi ng isa, bakit parang may humihinga sa unan na binili ko sa'yo? At bakit may batang umiiyak tuwing 2:00 ng madaling araw? Pinabalik nila sa akin ang mga unan. Pero nang hanapin ko kung saan ko itinapon ng iba, wala na. Ako si Totoy, estudyante at mahilig bumili ng kung ano-ano sa junk shop. Isang araw, nakakita ako ng lumang relo, bulok at kalawangin na. Sabi ko, baka maganda yung koleksyon. Binili ko ng 10 piso lang. Nang dalhin ko sa bahay at linisin, napansin kong gumagana pa to. Pero kakaiba, humihinto ang oras tuwing 12:00 ng hating gabi. Tapos biglang maririnig ang iyak ng bata. Una mahina, pero habang tumatagal,
Palakas ng palakas. Parang may batang nakakulong sa loob. Kinabukasan, dinala ko ulit sa junk shop at tinanong ang may-ari. Bigla siyang nanlumo. Tapos nagsara ng tindahan. Sabi niya, "Anak, huwag mong dalhin yan dito. Ang relo na yan ay galing sa bahay na nasunog sa Tondo. Bata ang may-ari niyan. Huling nakita, hawak-hawak ang relo bago siya lamunin ng apoy." Hindi na ako nagsayang ng oras. Ipinamigay ko ang relo sa isang nagdaang tao na hindi ko kakilala. Mabuti na rin yon. Relo lang yon. Mas mahalaga ang kaligtasan ko. Ako po si Mang Elias. Matagal nang nagkukumpuni ng mga lumang gamit. Isang araw, nakakuha ako ng sofa mula sa junk shop. Maganda pa, kaya dinala ko sa bahay. Inayos ko, pinakintab at ginamit. Pero sa tuwing uupo ako, may naririnig akong mahina. Basag na pag-iyak ng babae. Akala ko nung una, baka guni-guni ko lang. Pero isang gabi, nagising ako sa tunog ng hikbi mula sa sala. Nang silipin ko, may babae, duguan ng damit, nakaupo sa sofa. Hindi niya ako pinapansin. Pero kapag lalapit ako, umiikot ang ulo niya. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay. Doon ko nalaman na ang dating may-ari ng sofa ay isang babaeng pinatay ng asawa. At bago siya pinaslang, dito siya nakaupo. Dito siya iniwan na duguan. Sinubukan kong ibenta ang sofa sa iba. Ngunit laging bumabalik kinabukasan ng mga bumili. Nagrereklamo. May humihiga raw sa tabi nila na hindi nila nakikita. May babaeng umiiyak tuwing gabi. At minsan, may dugo raw na dumadaloy mula sa gilid ng sofa. Ngayon, nakatambak yun sa labas ng bahay ko. Pero kahit hindi ko ginagamit, gabi-gabi pa rin akong nagigising sa pag-iyak. At minsan, hindi na mula sa sofa, kundi mula sa mismong tabi ng kama ko. Ako si Jason, empleyado sa isang junk shop sa Maynila. Isang gabi, may nagbenta sa amin ng malaking aparador. Mabigat at puno ng gasgas. Nakapako pa ang gilid, para bang pilit isinara dati. Nang ipasok namin sa bodega, bigla yung umalog ng mag-isa. Akala namin dahil sa kalawang. Pero nang buksan, nagulat kami. May mga pangalan ng tao na nakaukit sa loob. Hindi basta pangalan. Puro pangalan ng mga nawawala sa barangay namin. Tuwing gabi, naririnig namin ang malalakas na kalabog mula sa aparador. Para bang may taong nakakulong doon. Hanggang isang gabi, naiwan kong nakabukas ang pinto nun. Kinabukasan, hindi dumating sa trabaho ang kasama kong si Erwin. Hinanap namin siya, pero wala. Nang buksan ko ulit ang aparador, nanlumo ako dahil nakaukit na sa loob ang pangalan niya. Simula noon, natutulog ako sa ibang lugar, malayo sa bodega. Pero kahit saan ako pumunta, naririnig ko pa rin ang malakas na kalabog. At sa tuwing titingin ako, lagi kong naiisip na baka isang araw, ang pangalan ko na ang susunod na maukit sa loob noon. Iyon. Kamusta po kayong lahat? Gusto ko lang po sana kayong anyayahan na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan, lalo na yung mga aswang stories. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pa-subscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.